So sa video na ito, mag-upgrade tayo ng ating mga side mirror. Ano-ano yung mga advantage nito kumpara sa stock natin, paano magtanggal at magkabit ng ating mga side mirror, at ang dahilan kung bakit papalitan natin ang stock side mirror natin. So lahat ng yan pagkatapos ng intro. So sa video nito, itatry natin. So ngayon pag-uusapan natin yung nangyari po, nagkakos po ng ano nyo po yan, is bubo pa. So ang pinaka main reason po kung bakit may mga side mirror yung ating mga motor ay para makita po yung mga nasa likurang bahagi na sasakyan natin nang hindi ibinabaling yung ating mga ulo. So dito po sa ating motor or even sa ibang motor, ganito lang po kaliliit yung mga stock side mirror natin. So kung makikita nyo, medyo maliit, mga 4 fingers lang yung lapad niya. Kaya naman nahihirapan tayong makita yung nasa likurang bahagi natin. Ewan ko lang pero ito yung isinet ng manufacturer natin na side mirror natin. Para sa akin hindi siya usable kasi kahit itayo ko, ipaside, nahihirapan talaga akong makita yung nasa likuran. Kaya naman ngayon, i-share ko sa inyo at i-rate natin yung nabili ko dito sa online, dito sa TikTok shop, na mga ganitong style na side mirror. Ito Ducati style Mas malaki nga din pala siya kumpara sa stock At yung ayaw ko pa dito kasi sa stock natin personally, ayaw ko medyo nakapataas kasi parang nakalawit. So gusto ko yung mababa lang ng konti para mas maangas siya tignan. Though mababa, maganda pa rin yung sight natin na makita yung likurang bahagi or yung mga sasakyan sa likod. So yun, start na nga natin tanggalin itong stock na side mirror natin. So kung makikita nyo, may mga rubber yan dito sa baba, which is yan yung pang-protekta nila sa tornilyo. So yan yung sa stock. So aangatin lang natin yan para makita natin yung mga nut dito na tatanggalin natin. By the way, additional information lang sa mga magtatanong kung may huli ba kapag pinalitan yung ating mga stock na side mirror. Yung sagot po is kapag yung side mirror nyo is nilagay nyo rin dito mismo sa pinaglalagyan ng side mirror, yung binili nyong bagong side mirror na aftermarket, pwede yun. Pero kapag dito sa may end bar, bawal po yun kasi nasa ibang part na po. Pero kung ilalagay nyo dito sa mismong pinaglagyan ng stock dito sa part na to, goods yun, basta hindi siya masyadong maliit at visible yung nasa likuran. So yun, katulad nitong side mirror natin, pwedeng pwede to, wala tong huli. Sa pagtanggal naman dito sa ating Honda Click, gagamit tayo ng 14mm na open wrench. So take note lang na yung nut muna yung luluwagan natin. So pag naluwagan na natin yung nut na yan, hindi pa matatanggal yung pinaka side mirror natin, ikutin pa natin yan. So ganun din sa ibang motor yung process, may nut muna, tapos ikutin pa yung pinaka side mirror. Tapos dito rin sa kabila, ayun, luwagan lang muna natin bago natin ipihit yung side mirror. So yung practice ko kasi, para hindi ma-lost thread yung mga tornilyo natin or yung mga bolt natin, lalagyan ko ng WD-40 para hindi mabigla or hindi mahirap tanggalin itong kagaya nito yung side mirror natin. Medyo makalawang na kasi kung makikita nyo. So panigurado mahigpit yan, medyo mahigpit. So after natin nalagyan, binabaran natin ng konti, ayan, ikutin na natin yung ating pinaka side mirror. So yan, sa pag-ikot, yung sa akin counterclockwise siya. So depende na lang sa inyong mga motor kung anong motor sa inyo. Yung iba kasi clockwise yan, yung iba counterclockwise. So yun, kapag inikot na natin yan, matatanggal na natin siya sa kanyang pinakalalagyan na medyo nangangalawang pa yung akin. So ganun lang din yung gawin natin dito sa kabila para matanggal siya. So yan, natanggal na natin yung stock side mirror natin. Pwede na natin ikabit itong ating Ducati style side mirror. So yan, i-unbox na natin. So ito pala yung code niya, 3067 black. So ayan, kung gusto niyo ng ganito mismong side mirror, ganito yung pagka-black. So baka kasi may iba't ibang shade yan. So ayan, basically kulay black lang siya. Tapos maganda yung package siya, naka-styro, kaya siguradong hindi siya mababasag pagdating sa inyo. So ayan, kunin natin tong isa. Tignan natin, i-compare natin sa stock natin. So first impression, medyo mabigat siya. So mukhang matibay naman. Then yung salamin, wala siyang grado guys So wala yung grado, what you see is what you see. Then mas malaki siya kaysa sa stock natin. Ayan, kung makikita nyo. Then kapag nilagay natin, ayan, paano ba to, left or right? So ayan, nilagay ko ulit yung stock natin, i-compare natin yung positioning nila.
Kung makikita nyo, mas mababa itong binili natin, Ducati style, kaysa dito sa stock, which is mas okay sa akin, mas maangas siya tignan, no? Di tulad ng sa stock, parang nakalawit. Then, ayan, try natin ikabit para makita natin ang buo kung ano yung itsura niya kapag nakalagay. So, by the way, nakalimutan ko sabihin kanina yung inclusion ng side mirror na to. Kung makikita nyo, complete package na siya. Meron na siyang mga tornilyo. Tsaka meron pa siyang Allen wrench na panghigpit. So, kung wala kayong gamit na panghigpit, ayan, meron na siyang kasama. Tsaka may mga washer na siya. So, tinry muna natin ipasok itong tornilyo kung swak ba siya dito sa butas ng ating side mirror. At goods na goods siya, so wala tayong problema dito. Yung iba kasi hindi nagmamatch eh. So kaya kailangan pang bumili ng tornilyo. So dito goods na siya. So naipwesto na natin itong isang side mirror natin. Kung titignan natin, hindi siya flat tignan, no? Medyo nakapataas siya. Kaya naman kung titignan natin dito sa harap na part, medyo aggressive yung dating niya, no? Parang kilay din. Swak na swak para sa ating mga Honda Click. Napaka-sporty niya tignan, no? So, dito din sa part ng side mirror, naka-intact siya sa gilid. Kaya naman, hindi maalog yan. At naka-intact talaga. So, wala tayong problema dyan sa salamin na yan. Tapos, dito, kung ko-compare natin dito sa stock natin ng side mirror, itong sa side mirror natin na nabili is two-way adjustable siya. So, meron dito. Tapos meron pa mismo dito sa side mirror. So ma-adjust talaga natin siya sa paraang gusto natin. Ito yung sinasabi ko kanina na na-adjust to, naiikot. So ayan, kung magpapark kayo sa masikip na lugar, pwede yung ganyanin, itupi. So ayan, no, kung makikita nyo dito, talagang adjustable siya. Pwede pa yung itaas, pwede pa yung ibaba. Then nahihigpitan yan, may nut yan sa ilalim. Kaya naman na-assure natin na hindi natin magagalaw yan kapag hinigpitan. So ayan, ang daming way para i-adjust yung side mirror na to, kaya yun yung nagustuhan ko dito. Actually, pinakamagandang mag-adjust ng view nito or yung taas kung bababa sa kalsada na, para alam natin kung makikita talaga yung likurang bahagi natin. At nakabit na nga din natin yung sa kabila. So kung paano natin kinabit yung dito, ganun din yung sa kabila. Parehas lang naman yan. Then tip ko lang din, bago nyo higpitan yung mga tornilyo nyo, tignan nyo muna sa harapan kung pantay na sila para okay goods na. Kung titignan natin, napakaganda, no? Napakaangas, match na match yung side mirror natin na patulis, na aggressive tignan dito sa kabuuan ng motor natin. At syempre, hindi matatapos tong video na ito nang hindi ko pinapakita sa inyo yung rider's point of view kapag ginagamit na natin tong side mirror na ito. Ayan, kung makikita nyo, rider's point of view, napakalawak sa side mirror, napakalaki ng view natin. So yan, para mas makita nyo ng maigi, nasa pagitan tayo, nasa pinagitna tayo ng lane natin. So dito, kung titignan natin yung view dito, ayan yung broken lines. Tapos kitang-kita talaga natin yung kabilang linya. So yun yung maganda dito. Kitang-kita yung buong linya sa kabila. Yung mga mag-overtake, malalaman mo kung may nasa likod mo may dadaan. So ganoon din dito, ayun, kitang-kita. Hindi mahagip yung buong siko mo, hindi tulad ng ibang side mirror na nahahagip tapos na-adjust pa yan. So yun, overall goods na goods talaga to. Ayan, kitang-kita yung mga dadaan. Ayan, clear na clear, guys. So ayan, sa mga gustong bumili ng side mirror, hindi ko to ini-endorse, pero ayan, para sa akin goods na goods siya. Maganda siyang invest dahil bukod sa maporma, maganda, maangas, nagagawa pa niya yung purpose niya. So ayan, kitang-kita, hindi na tayo mahihirapan sa pag tingin kung merong sasakyan sa likod natin. So yun lang para sa video na ito. The more you click, the more you know. Usapang side mirror. Bye-bye.